Bata pa lamang si Lilibet ay kakaiba na ang kanyang pangarap. Habang ang ibang bata ay nangangarap na maging doktor, guro, abogado o engineer, siya naman ay masayang nakatayo sa kusina. Hawak ang sandok at nakangiting nagluluto kasama ang kanyang ina. Sa simpleng amoy ng ginisang bawang at sibuyas, ay nakakaramdam siya ng saya. Para sa kanya, ang bawat putahe ay may kakayahang paglapitin ang isang pamilya at maghatid ng pagmamahal. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa kanyang pangarap. Nang sabihin niyang kukuha siya ng kursong HRM upang balang araw ay maging chef, tila gumuho ang tingin sa kanya ng kanyang sariling pamilya. Bakit HRM? Mag-aaral ka ng 4 na taon para lang maging tindera ng ulam? Malamig na sabi ng kanyang ate na si Jamie, isang head nurse sa kilalang ospital. Nakayuko lamang si Lilibet. Sumingit naman ang kanyang kuya na si Anton, isang lisensyadong architect. Kung gusto mong ipagmalaki ka ng pamilya natin, pumili ka ng kursong may pangalan, hindi yung pagluluto. Mas lalong nadurog ang kanyang puso nang magsalita ang mayamang tiyahin nilang si Aling Perlita. Nako, nakakahiya ka. Tingnan mo ang mga pinsan mo. Puro profesional ang tatahakin. Tapos ikaw, magluluto ka lang. Sayang ang perang ipang-aaral sa'yo. Parang bawat salitang binibitawan nila ay kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa kanyang dibdib. Maging ang mga kakilala niya ay nakisabay sa mangungutya. Isang araw, nagkita sila ng dati niyang kaklaseng si Arlene, na kasalukuyang nag-aaral ng accountancy. Nabalitaan ko, HRM ang kinuha mo. Totoo ba? Akala ko ba matalino ka? Napangiti na lamang si Lilibet kahit masakit. Ilang sandali pa'y dumating si JB, na noon ay kumukuha ng engineering. Baka balang araw, ikaw ang magsasandok ng ulam namin ha? Biro nito na sinabayan ng tawanan ng iba. Tahimik lang si Lilibet. Hindi siya sumagot. Ayaw niyang makipagtalo. Alam niyang hindi magbabago ang isip ng mga taong minamalit ang kanyang pangarap. Sa paglipas ng mga buwan, ay paulit-ulit niyang naririnig ang parehong pangungutya. Unti-unti siyang nawala ng kumpiyansa sa sarili. Dumating pa nga sa puntong tinanong niya ang Diyos kung mali ba ang pangarap niyang maging chef. Ngunit tuwing pumapasok siya sa kanilang laboratory sa paaralan at nagsisimulang magluto, bumabalik ang ningning sa kanyang mga mata. Doon niya nararamdamang iyon talaga ang landas na inilaan para sa kanya. Isang gabi, matapos na naman siyang mapahiya sa isang salo-salo ng pamilya, tahimik siyang umakyat sa kanilang munting silid. Hindi niya na napigilan pa ang pag-agos ng kanyang mga luha. Lumuhod siya sa tabi ng kama at maigpit na pumikit. Panginoon, mahinang bulong niya habang umiiyak. Kung ito po ang pangarap na inilaan niyo para sa akin, bigyan niyo po ako ng lakas para hindi sumuko. Hindi ko po kailangang patunayan ang sarili ko sa mga taong umahamak sa akin. Ang gusto ko lamang po ay balang araw, maging patunay ang buhay ko na walang maliit na pangarap kapag sinamahan ng sipag, tiyaga at pananampalataya sa inyo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo. Sa gabing iyon, may isang desisyon siyang ginawa. Hindi na siya sasagot sa bawat pangmamaliit. Hindi na siya makikipagpaligsahan ng salita. Hahayaan niyang ang panahon, ang kanyang pagsisikap, at ang Diyos mismo ang magsalita para sa kanya. Hindi pa niya alam kung gaano kahaba ang landas na tatahakin niya. Hindi pa niya alam kung gaano karaming luha at sakripisyo ang kanyang pagdaraanan. Ngunit isang bagay ang sigurado sa kanyang puso. Hindi siya susuko sa pangarap na minsang pinagtawanan ng lahat. Hanggang sa lumipas ang 4 na taon. At sa wakas, ay nagtapos si Lilibet sa kursong HRM. Habang hawak niya ang kanyang diploma, puno ng pag-asa ang kanyang puso. Naniniwala siyang ito na ang simula ng katuparan ng kanyang mga pangarap. Ngunit mabilis siyang sinampal ng realidad.
Hindi kasi naging madali ang paghahanap ng trabaho kung saan-saan siyang nag-a-apply. Ngunit madalas ay hindi siya natatanggap dahil wala pa siyang sapat na karanasan. May mga pagkakataong umaasa siyang tatawagan siya ng mga hotel, pati na rin ng mga restaurant sa kanyang ina-applyan. Ngunit ang bawat araw na lumilipas ay puro pagkadismaya ang kanyang nararanasan. At nang maubos na nga ang kanyang ipon, tinanggap niya ang trabaho bilang kitchen helper sa isang maliit na karinderya. Siya ang naghuhugas ng mga kaldero, naghihiwa ng sangkap at naglilinis ng kusina. Minsan ay umaabot pa hanggang hating gabi ang kanyang trabaho, ngunit hindi siya nagreklamo. Naniniwala siyang walang marangal na trabahong dapat ikahiya. Subalit hindi ganoon ang tingin ng ibang tao. Isang linggo, muli silang nagtipon-tipon ng kanilang pamilya. Nang malaman ni Aling Perlita ang kanyang trabaho, napailing ito. "O, kamusta? Tindera ka na ba ng ulam?" Sabay tawa nito. Nagtawanan rin ang ilan sa kanilang mga kamag-anak. "Di ba sinabihan ka na namin noon? Sayang naman ang 4 na taon mo." Dagdag pa ni Anton. Tahimik lamang si Lilibet habang nakayuko. Si Jamie naman ay nagsalita rin. "Kung nakinig ka lang sana sa amin, baka professional ka na rin ngayon." Mas lalo pang nadurog ang kanyang puso nang makita niyang maging sina Arlene at Chavy ay tila malayo na ang narating. Isa ng accountant si Arlene sa isang malaking kumpanya sa Maynila, samantalang si Chavy ay nakapasa sa board exam at isa ng ganap na engineer. Habang silang lahat ay pinagmamalaki ng kanilang mga pamilya, si Lilibet ay tila nanatiling anino sa bawat pagtitipon. Ngunit sa halip na mainggit, ginawa niyang inspirasyon ang lahat ng pangmamaliit na kanyang naririnig. Pagkatapos ng trabaho, dumadalo siya sa mga libreng culinary training. Nagbabasa siya ng mga recipe, nanonood ng mga cooking demonstration, at nagsasanay kahit pagod na ang kanyang katawan. Ang maliit niyang sahod ay hindi niya ginagastos sa luho. Iniipon niya ang bawat sentimo para sa mas malaking pangarap. Isang araw, habang naglilinis siya ng kusina, nabasa niya ang isang anunsyo patungkol sa isang international recruitment agency na naghahanap ng mga chef para sa Estados Unidos. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Lord, ito na po ba yung pagkakataong iniintay ko?" Mahina niyang sambit. Hindi naging madali ang proseso. Kinailangan niyang mag-training, kumuha ng mga sertifikasyon, at tumaan sa mahirap na interview. 2 beses siyang hindi nakapasa. Maraming nagsabing tigilan na niya ang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Ngunit sa bawat kabiguan, lalo lamang siyang lumalapit sa Diyos. "Kung hindi pa ito ang tamang panahon, maghihintay po ako, pero hindi po ako susuko." Dalangin niya gabi-gabi. Makalipas ang halos 3 taon ng walang sawang pagtitiyaga, muling tumawag ang agency para sa huling interview. Pumasok siyang may kaba ngunit puno ng pananampalataya. Ilang linggo ang lumipas. Habang nag-uugas siya ng pinggan sa kusina, tumunog ang kanyang cellphone. Nang marinig niya ang mga salitang, "Congratulations, Miss Lilibet. Approve na po ang inyong application at visa para sa Amerika." Napaluwa siya. Hindi siya napaiyak dahil sa pagod. Hindi rin dahil sa hirap. Kung hindi dahil sa wakas, unti-unti nang sinasagot ng Diyos ang panalangin matagal na niyang iniingatan sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sumakay si Lilibet sa eroplano patungong Estados Unidos. Habang unti-unting lumalayo ang Pilipinas sa kanyang paningin, magkahalong saya at kaba ang kanyang nararamdaman. Masaya dahil unti-unti nang natutupad ang kanyang pangarap, ngunit kinakabahan dahil hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa bansang hindi niya kinalakihan. Paglapag niya sa Amerika, agad niyang naramdaman ang malaking pagkakaiba ng buhay. Malamig ang panahon, iba ang kultura, at hindi siya sanay na puro Ingles ang naririnig.
Madalas ay nahihirapan siyang intindihin ang mga sinasabi ng kanyang mga katrabaho. May mga gabing umiiyak siya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto dahil sa matinding pangungulila sa kanyang pamilya at sa sariling bayan. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang mga salitang minsang ibinato sa kanya, ay lalo siyang tumitibay. Nagsimula siya bilang prep cook sa isang kilalang restaurant. Siya ang naghahanda ng mga sangkap, naghihiwa ng gulay, naglilinis ng isda, at tumutulong sa mga pangunahing chef. Kahit lisensyado at may karanasan na siya sa Pilipinas, muli siyang nagsimula sa pinakailalim. Hindi naging madali ang trabaho. Mabilis ang galaw sa kusina. Isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring makaapekto sa buong serbisyo ng restaurant. Minsan ay napagalitan siya dahil sa maling pagkakalagay ng isang sangkap. Umuwi siyang luhaan ngunit hindi niya hinayaang mawalan ng pag-asa. Sa halip, mas pinagbuti pa niya ang kanyang trabaho. Dumating siya ng mas maaga kaysa sa iba at umaalis ng pinakahuli. Tuwing may libreng oras, pinagmamasdan niya ang paraan ng pagluluto ng mga senior chef. Isinusulat niya ang bawat teknik at pinag-aaralan ito pagdating sa bahay. Hindi nagtagal, ay napansin siya ng executive chef ng restaurant. Lilibet? Sabi nito isang araw. I like the way you work. You cook with discipline and with heart. Napangiti si Lilibet. Hindi man niya lubos na maintindihan ang lahat ng sinabi nito. Alam niyang pinupuri siya. Makalipas ang ilang buwan, binigyan siya ng pagkakataong gumawa ng sarili niyang putahe para sa isang espesyal na pagtitipon. Naganda siya ng makabagong bersyon ng adobo at kare-kare na pinagsama ang lasa ng Pilipinas at modernong estilo ng pagluluto. Kinabahan siya habang hinihintay ang reaksyon ng mga bisita. Ngunit nang tikman nila ang kanyang niluto, sunod-sunod ang kanilang papuri. Oh, this is amazing! So flavorful! I've never tasted anything like this. Maging ang executive chef ay hindi na napigilang puriin siya. You made people fall in love with the Filipino food. Mula noon, ay nagsimula nang makilala ang pangalan ni Lilibet sa restaurant. Madalas nang siya ang inaasahang gumawa ng mga espesyal na menu. Tumami ang mga customer na bumabalik upang muling matikman ang kanyang mga putahe. Hindi naglaon, na-promote siya bilang isa sa mga pangunahing chef ng restaurant. Kasabay ng promosyon ay ang mas mataas na sahod at mas malaking responsibilidad. Isang gabi, matapos ang nakakapagod na trabaho, naupo siya sa labas ng restaurant at tumingala sa kalangitan. Tahimik siyang umiti habang inaalala ang batang minsang pinagtawanan dahil lamang sa pangarap nitong maging chef. Salamat po, Panginoon. Bulong niya. Hindi pa man ito ang dulo ng aking paglalakbay. Ramdam ko pong hindi niyo ako kailanman pinabayaan. Hindi pa niya alam na ang tagumpay na kanyang tinatamasa ay simula pa lamang, sapagkat darating ang araw na ang pangalang Lilibet na minsang minaliit sa kanilang bayan ay kikilalanin pala bilang isa sa mga pinakamahusay na Filipino chef doon sa Amerika. Mabilis na lumipas ang mga taon. Ang dating tahimik at mahiyain na si Lilibet ay isa na ngayong respetadong chef sa Estados Unidos. Dahil sa kanyang sipag, dedikasyon, at kakaibang husay sa pagluluto, naitaas siya bilang executive chef sa isa sa mga kilalang restaurant na dinarayo maging ng mga sikat na personalidad at mga negosyante. Hindi lamang lumaki ang kanyang sahod, nakabili rin siya ng sarili niyang bahay at sasakyan. Nakapag-ipon siya at nakapagpadala ng malaking tulong sa kanyang mga magulang buwan-buwan. Hindi rin niya kinalimutan ang mga kababayan niyang bagong dating sa Amerika. Madalas niya silang tulungang makahanap ng trabaho at binibigyan ng payo upang makapagsimula ng maayos. Sa kabila ng lahat ng kanyang narating, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi siya mahilig mag-post ng mamahaling gamit o ipagmalaki ang kanyang tagumpay sa social media. Mas gusto niyang tahimik na magtrabaho at hayaan ang kanyang mga ginagawa ang magsalita para sa kanya.
Samantala, sa Pilipinas, unti-unti namang nagbago ang takbo ng buhay ng mga taong minsang humamak sa kanya. Si Arlene, na noon ay pinagmamalaking accountant, ay nawalan ng trabaho nang magsara ang kumpanyang kanyang pinapasukan. Ilang buwan siyang walang mahanap na kapalit na trabaho. Si JB naman, bagamat isang engineer, ay hirap makahanap ng proyektong may sapat na kita. Madalas pa siyang madali ang sahod. Maging ang ate niyang si Jamie ay pagod na sa halos araw-araw na duty sa ospital. Kahit mataas ang posisyon nito, kapalit naman ito ang pagod at halos wala ng oras para sa sarili. Si Anton naman ay naapektuhan ng paghina ng industriya ng construction. Bihira ang proyekto at lumiliit ang kita. Ngunit ang pinakamabigat na sinapit ay ang kay Aling Perlita. Ang tiyahing dating mayabang at mapangmata ay unti-unting nalubog sa utang. Dahil sa labis na paggastos upang mapanatili ang kanyang marangyang pamumuhay, naubos ang kanyang mga negosyo. Isa-isang naibenta ang kanyang mga sasakyan, lupain, at maging ang malaking bahay na dati niyang ipinagmamalaki. Marami sa kanyang dating kaibigan ang biglang nawala nang mawalan siya ng pera. Isang araw, nagtipon-tipon ang kanilang pamilya. Habang nag-uusap, may isang pamangkin ang nagpakita ng isang artikulo sa cellphone. Tingnan niyo po ito oh. Lahat ay napatingin. Nasa larawan si Lilibet, nakasuot ng puting chef's jacket, habang hawak ang isang parangal. Ang pamagat ng artikulo ay nagsasabing isa na siya sa pinakakilalang Filipino chef sa Amerika dahil sa kanyang husay sa pagpapakilala ng lutong Pilipino sa buong mundo. Nanlaki ang mga mata ni Jamie. Si Lilibet? Siya ba talaga ito? Hindi makapaniwala si Anton. Executive chef na pala siya. Tahimik si Arlene at JV. Wala silang maibulalas na salita habang pinabasa ang artikulo. Nakasaad doon na ang buwanang kinikita ni Lilibet ay mas mataas pa kaysa sa kinikita ng maraming profesional. Ngunit higit pa roon, pinuri siya dahil sa kanyang kabutihan at pagiging mapagpakumbaba. Napaupo si Aling Perlita at napabuntong hininga. Siya pala ang sinasabing sikat na chef. Mahina niyang sambit. Unti-unting bumalik sa kanilang alaala ang mga masasakit na salitang minsan nilang ibinato kay Lilibet. Ang dalagang sinabihan nilang magiging tindera lang ng ulam ay siya ngayong ipinagmamalaki ng mga Pilipino sa ibang bansa. At sa pagkakataong iyon, saka lamang nila napagtanto na hindi pala ang kurso ang sukatan ng tagumpay. Ang tunay na sukatan ay ang sipag, tiyaga, pananampalataya sa Diyos at kababaang loob ng taong handang magsumikap para sa kanyang mga pangarap. Hanggang sa mahigit 10 taon na ang lumipas mula nang umalis si Lilibet papuntang Amerika. Sa dami ng kanyang responsibilidad bilang executive chef, bihira siyang magkaroon ng mahabang bakasyon. Ngunit ngayong maayos na ang lahat at may mga taong maaasahan na siya sa restaurant, nagpasya siyang umuwi ng Pilipinas. Hindi niya sinabi sa marami ang kanyang pagdating. Gusto lamang niyang makasama ang kanyang pamilya at muling mabisita ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang mga pangarap. Paglabas pa lamang niya ng paliparan, napaluha na siya. Iba pa rin ang pakiramdam ng makabalik sa sariling bayan. Humalik siya sa lupa at nagpasalamat sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa ligtas na pagbabalik ko. Pagdating niya sa kanilang bahay, hindi napigilan ng kanyang mga magulang ang maiyak habang maigpit siyang niyayakap. Anak, ang tagal naming inintay ang araw na ito. Umiyak na sabi ng kanyang ina. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng simpleng salo-salo ang kanyang pamilya. Sa isang dumating ang kanyang mga kapatid, kamag-anak at maging ang mga dating kilala. Tahimik ang paligid nang pumasok si Lilibet. Hindi na siya ang mahiyain at laging nakayukong dalaga noon. Nakasuot lamang siya ng simpleng damit, walang mamahaling alahas at may ngiting puno ng kababaang loob. Ngunit ang presensya niya pa lamang ay sapat na upang maramdaman ng lahat ang bigat ng kanilang konsensya.
Si Arlene ang unang lumapit. Lilibet, patawarin mo ako ha. Isa ako sa mga taong nagsabing walang mararating ang kursong pinili mo. Napayuko siya habang pinipigilan ang kanyang pagluha. Lumapit rin si JB. Akala ko noon, dahil engineer ako, mas mataas na ako sa'yo. Pero mali pala ako. Kasunod sina Jamie at Anton. Bilang nakakatanda sa'yo, dapat kami ang unang sumuporta. Pero kami pa ang unang umusga sa'yo. Patawad, Lilibet ha? Hindi kaagad nakapagsalita si Lilibet. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit si Aling Perlita. Wala na ang dating mayabang na anyo nito. Kita sa mukha nito ang hirap na pinagdaraanan. Lilibet, Nanginginig ang boses nito. pinakamalaki ang kasalanan ko sa'yo. Ako ang paulit-ulit na nagsabing ikinakahiya ka namin. Pero ngayon, ako naman ang nahihiyang humarap sa'yo. Tahimik na tumulo ang luha ng matanda. Lumapit si Lilibet at marahang hinawakan ng kanyang mga kamay. Chang, Malumanay niyang sabi. matagal ko na po kayong pinatawad. Nagulat ang lahat. Wala po akong galit na itinanim sa puso ko. Totoong nasaktan po ako noon. Pero kung hindi dahil sa mga masasakit na salitang narinig ko, baka hindi rin ako nagsumikap ng ganito. Ginawa ko po silang inspirasyon. Hindi dahil para kamuhian kayo. Lalong napaiyak ang lahat ng naroroon. Ngunit hindi roon nagtapos ang kanyang kabutihan. Palihim niyang binayaran ang ilan sa mga utang ni Aling Perlita at tinulungan itong makapagsimula ng maliit na negosyo. Hindi niya ito'y pinalam sa iba dahil ayaw niyang mapahiya ang kanyang tiyahin. Nang malaman ito ni Aling Perlita, hindi niya napigilan ng mapaluhod. Pamangkin ko, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, tinulungan mo pa rin ako. Ngumiti si Lilibet. Yan po ang itinuro sa akin ng Panginoon. Mas magaan ang pusong marunong magpatawad kesa sa pusong puno ng galit. Sa araw na yon, walang sino man ang nagbanggit ng kanyang malaking sahod, ng kanyang bahay sa Amerika, o ng mga parangal na kanyang natanggap. Sapagkat higit pa sa kanyang tagumpay bilang chef, ang tunay na nagbigay ng karangalan kay Lilibet ay ang kanyang mapagpatawad na puso. At doon tuluyang naunawaan ng lahat na ang taong tunay na matagumpay ay hindi lamang mayaman sa salapi, kung hindi mayaman rin sa kabutihan at pananampalataya. Pagkatapos ng kanyang bakasyon sa Pilipinas, bumalik si Lilibet sa Amerika na puno ng pasasalamat. Ngunit may isang pangarap na matagal nang nakatanim sa kanyang puso na nais na niyang tuparin. Hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa mga kabataang minsang katulad niya, mga taong may pangarap ngunit minamalit ng iba. Makalipas ang ilang buwan, muli siyang umuwi sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang bilang isang anak o kamag-anak, kung hindi bilang isang taong nais magbigay ng pag-asa. Sa tulong ng kanyang mga naipon sa maraming taon ng pagtatrabaho, nagtayo siya ng isang culinary training center sa kanilang bayan. Dito ay libreng natututo ang mga kabataang walang kakayang mag-aral sa mamahaling paaralan. Naglaan rin siya ng scholarship para sa mga gustong kumuha ng kursong HRM at culinary arts. Marami ang nagtaka kung bakit yon ang kanyang pinili. Ngunit para kay Lilibet, alam niyang may mga kabataang nangangailangan lamang ng isang taong maniniwala sa kanilang kakayahan. Sa pagbubukas ng training center, inimbitahan ng buong komunidad. Dumalo rin ang kanyang pamilya, sina Arlene, JB, Jamie, Anton, at maging si Aling Perlita. Habang nakatayo sa harap ng entablado, tahimik na pinagmasdan ni Lilibet ang mga kabataang puno ng pag-asa ang mga mata. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Noong bata pa ako, Panimula niya. maraming nagsabing walang kinabukasan ng kursong pinili ko. Sinabihan akong magiging tindera lang ako ng ulam. Dumating pa nga sa puntong halos maniwala na rin ako sa kanila. Tahimik ang lahat. Pero may isang bagay na hindi ko binitawan. Ang pananampalataya ko sa Panginoon.
at ang paniniwalang walang marangal na trabahong maliit. Napaluha ang ilan sa mga nakikinig. Ito ang gusto kong tandaan ninyo. Dugtong niya. Hindi ang kurso ang magtatakda ng inyong tagumpay, kung hindi ang sipag, tiyaga, disiplina, kababaang loob, at takot sa Diyos ang tunay na magdadala sa inyo sa inyong mga pangarap. Nagpalakpakan ang lahat. Napayuko sina Jamie, Anton, Arlene, JV at Aling Perlita. Hindi dahil sa hiya, kung hindi dahil sa pagmamalaki sa babaeng minsan nilang minaliit. Habang pinagmamasdan ni Lilibet ang mga kabataang nagsisimula pa lamang mangarap, napangiti siya. Naalala niya ang batang umiiyak noon sa isang maliit na silid, matapos pagtawanan ng sariling pamilya. Hindi niya inakalang ang mga luhang iyon ang siyang magiging binhi ng isang napakagandang bukas. Sa pagtatapos ng programa, isang batang babae ang lumapit sa kanya. Ate Lilibet, Mahina nitong sabi. gusto ko rin pong maging chef balang araw katulad ninyo. Pero sinasabi nilang wala raw akong mararating pag ganun. Lumod si Lilibet at marahang hinawakan ng balikat ng bata. Huwag mong hayaang ang opinyon ng ibang magsulat ng magiging kwento ng buhay mo. Ang Diyos ang may hawak ng iyong kinabukasan. Mag-aral ka ng maputi, magsumikap ka, at huwag kang mawawala ng pag-asa. Ngumiti ang bata habang tumutulo ang luha nito. Sa pag-uwi ni Lilibet ng gabing iyon, tumingala siya sa langit at taimtim na nagpasalamat. Hindi niya kailanman ipinagyabang ang kanyang malaking sahod, ang kanyang mga parangal o ang tagumpay na kanyang natamo. Sapagkat alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang ipagsigawan. Ito mismo ang magsasalita para sa iyo. At tulad ng sabi sa banal na kasulatan, ang nagmamataas ay ibababa, ngunit ang nagpapakumbaba ay tataas. Sa huli, napatunayan ni Lilibet na walang kursong maliit, walang marangal na trabaho ang dapat na ikahiya, at walang pangarap na imposible para sa taong nagsisikap, nagtitiwala sa Diyos at nananatiling mapagpakumbaba. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa kursong kanyang natapos, sa titulo na nakasulat sa kanyang pangalan, o sa tingin ng ibang tao sa kanyang propesyon. Ang tunay na tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga, disiplina, kababaang loob, at matibay na pananampalataya. Ipinapakita ng kwento ni Lilibet na ang pangmamaliit, panlalait, at panghamak ng ibang tao ay hindi hadlang sa pag-abot ng pangarap. Kung pipiliin nating gawin itong inspirasyon, sa halip na dahilan para sumuko. Ang tagumpay ay hindi kailangang ipagmayabang, sapagkat ito mismo ang magsasalita sa tamang panahon. Higit sa lahat, itinuro rin ng kwento na ang pagpapatawad ay tanda ng tunay na kadakilaan. Kahit nasaktan si Lilibet, hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang puso. Sa halip, pinili niyang magmahal, tumulong, at magpakumbaba. Tulad ng sinasabi sa banal na kasulatan, ang nagmamataas ay ibababa, ngunit ang nagpapakumbaba ay tataas. Kaya bago natin husgahan ang pangarap o propesyon ng isang tao, alalahanin natin ang Diyos, ang nakakaalam ng magiging wakas ng kanyang buhay. Walang marangal na trabaho ang dapat na ikahiya, at walang maliit na pangarap para sa taong may determinasyon, pananampalataya, at pusong handang magsikap. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw nito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli,
Thank you so much and peace out.